meron tatlong dahilan bakit nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mali kahit na alam na natin na ito ay mali. Number one, because we deny the good. We still keep on convincing ourselves that what is bad is good. Kamukha po nung isang kwento tungkol sa isang lalaki na mataas ang kolesterol. Kaya sinabihan siya ng doktor na magsimula ngayon, lahat ng kanyang kakainin ay dapat lumalangoy. Nang pag-uwi ng kanyang misis, hinahanap ng kanyang mister. At sabi po ng kanilang katulong, nandun po sa kanilang swimming pool. Pagkakita po ng misis na bigla dahil anong ginagawa ng mister? Nagsuswimming pero may kasamang baboy. Ang ginagawa mo, sabi ng misis. Sumagot si mister, sabi kasi ng doktor, lahat ng aking kakainin mula ngayon dapat lumalangoy. Kaya ito yung baboy, pinapalangoy ko. Hindi po ba napakatigas ng ating mga ulo na kahit na alam natin na mali, sinasabi natin, pwede, maaari. We justify our wrongdoing. Kamukha po nung kwento sa Genesis, sinabi na ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong ito. Pero nung nakita daw ni Eva, anong pumasok sa isip niya? Na yung bunga hindi naman mukhang masama. It seemed good and pleasant to eat. Tingnan niyo po. Kinumbinsi niya, sinabihan niya ang kanyang sarili, pwede naman, maaari. Hindi ba madalas ginagawa natin yan sa ating sarili? Kaya paulit-ulit tayo sa paggawa ng kasalanan. Merong mga iba, minsan tinatanong pa kami mga pare, Father, masama bang manigarilyo? Wala naman sa Biblia yan. Meron pa mga iba, sinasabi nila, jokingly, nagbibiro. Kaya nga ako'y naninigarilyo dahil iniinsensuhan ko ang aking kaluluwa, ang aking espiritu. Meron mga iba, kahit na alam nila na napapasama sila sa sugal, sinasabi nila kaya sila'y nakikipagsugalan because it is the lesser evil. Libangan lang naman. Kesa sila ay mag-drugs, magnakaw o pumatay ng tao. Walang masama sa pakikipagsugalan. But if we can choose the lesser evil, can't we choose the greater good? Amen? Bakit palagi yung kakaunting masama yung pinipili natin? Kung meron naman tayong pwedeng piliin na mas mabuti. That is one reason why we keep on continuing going back to sinning, because we convince ourselves what is bad is not actually bad. It is good. But secondly, bad company. Mga masasamang kaibigan, masasamang kasama. Sabi po ng Biblia, bad company corrupts. Napapasama tayo dahil sa impluensya ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng iba, nagiging tama na. Amen? Natatandaan ko po dati, may narinig ako na balita na ang ihi daw ng tao ay nakakalakas sa kanya. Nabalitaan niyo din po yon? At nalaman ko, isa sa mga kaibigan ko umiinom ng ihi. Yak. Nung tinanong ko siya, sinabi niya, marami naman ang gumagawa at hindi sila nagkakasakit. Hindi ibig sabihin na pag marami ang gumagawa, nagiging tama na ang mali. Truth is never a majority decision. What is good is not decided by the votation of many, by the choice of many. Mahirap nga na maging mabuti, hindi po ba? Pag nag-iisa ka lang, pag nakapaikot ka o napapaligiran ka ng mga masasamang tao. Tandaan po natin that we are social animals. We want to be accepted. We want to belong. Kaya nga, mag-ingat tayo. Baka dyan sa ating pagnanais na may makasama o matanggap ng iba, baka gawin mo yung mali o hindi tama para lang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. We should always remember that beautiful quotation, my dear friends, that a fool will follow others, but a wise man will always make his decision. Hibang lang ang sunod-sunuran sa iba, pero ang taong marunong at matalino, gumagawa ng sarili niyang desisyon. If you want to change your attitude, you must change your company. We must ask ourselves, are my friends good or are they bad? Third and last,
sadness and sorrow. Lungkot, yan ang isang nagiging dahilan bakit hindi natin mapigilan ang pabalik-balik natin sa pagkakamali at pagkakasala. Hindi natin masisisi minsan ang mga tao na malungkot at maging tuliro. At dahil pag ang tao ay nakakaramdam ng lungkot ng pag-iisa, wala din siya sa kanyang tamang pag-iisip. Di po ba? Pag ang tao ay malungkot, pag ang tao ay depressed, hindi mo maaasahan ang tao na gumawa ng tamang desisyon. Kaya nga mayroong mga tao na nagpapakamatay dahil nagdidilim ang kanilang paningin at damdamin dahil lang sa lungkot. At isang dahilan yan na binibigay ng mga tao nagkakasala. It is their coping mechanism. Naghahanap sila na magpupuno ng butas sa kanilang mga puso. Oo nga naman, kung nakalayo ka sa iyong misis, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, may pangangailangan din ng iyong pangangatawan. Anong sinasabi ng iba? Hindi matiis. Minsan, ang mga iba para makalimutan lang yung masamang kahapon o ang kanilang mga problema, nilulunod nila ang kanilang sarili sa alak. Minsan din, kung papansinin niyo po, ang mga chismosa, sila madalas yung mga taong hindi masaya sa kanilang buhay. Ang mga chismosa, inggitera. Amen? Sin for us sometimes is a pleasure. Amen? Kaya nga po, mag-ingat kayo pag sobrang lungkot niyo. Dahil yan ang ginagamit ng demonyo para makuha tayo. Sin for us is a pleasure. Pero tandaan natin na hindi lahat na nakakapagbigay ng sarap sa katawan ay nakakapagbigay din ng kabutihan sa kaluluwa. It doesn't mean that you feel pleasurable in your body, that it is actually good for your soul. Piliin natin yung magbibigay ng gaan sa iyong katawan, pero magbibigay din ng tuwa at galak sa iyong kaluluwa. Hindi niyo po mapapansin pagkatapos mong guminhawa sa ginawa mong kasalanan, meron din feeling of guilt o pagsisisi. Yan ay senyalis ng iyong ginawa ay hindi talaga tama. Mga kapatid, we are reminded that it is good to know our weakness to change. Kung gusto mong magbago, alamin mo kung saan ka mahina. Di po ba? Kung alam mo kung saan ka mahina, pwede mong umpisahan doon ang pagiging mas mabuti, mas tapat at mas banal. But again, I remind you that knowledge is not enough to live a good and holy life. What is really needed is a knowledge of the love of God for us. Oo, hindi sapat yung alam mo kung ano yung mabuti at masama para maging mabuti ka. Ang mas kailangan natin ay yung malaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. At ang tanong, gaano ba tayo kamahal ng Diyos? Ganito po, na kahit na nung tayo'y mga makasalanan pa, siya ay nagpakamatay, nagsakripisyo. Binigay niya ang buhay niya para sa atin, para hindi tayo makuha ng masama at mamatay. If you realize the sacrifice of God for us, if you internalize that, if you feel that, if you try to pray over that, it will start a great change and transformation in you. It will motivate you to change, to leave sin, and to go back to God. Oo nga naman, kung naranasan mo kung gaano kahirap ang pagtatanim. At pag kumakain ka na, hindi mo sasayangin yung pinakamaliit na butil. Hindi po ba? Pero bakit meron sa atin at marami sa atin kayang sayangin sobrang daming pagkain kasi hindi mo pinaghirapan? Kung alam mo kung gaano kahirap ang isang bagay, iingatan mo yan. Ganyan din po sa mga bata. Bakit wala silang pagbibigay ng halaga sa baon nila, sa pera nila? Ginagastos na lang nang walang pag-aalinlangan. Kasi hindi nila pinaghirapan. Pero tingnan niyo po, pag lumaki na yung bata, pag tumanda na yung bata, pag nagtatrabaho na yung bata, paghihingan mo, ikaw naman ang hihingi sa kanya. Ba, nagrereklamo, nagdadabog, ayaw magbigay. Bakit? Naiintindihan na kung gaano pala kahirap ang kumita ng pera. Kung nauunawaan lang natin gaano kahirap, ang bigat at sakit na pinagdaanan ng Diyos para lang maligtas ang kaluluwang ito, ang buhay na ito.
hindi natin sasayangin ang ating buhay at hindi natin ibibigay ang ating mga kaluluwa sa masama. So how do we stop the cycle of sin? Paano natin matatapos, pipigilan, mahihinto ang ating maling pagpili? Huwag mo lang alamin kung ano yung tama at mali. Alamin mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ano ang ginawa niya para lang sa atin.